Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages po ninyo. Pauna mensahe ninyo sa Trinkets ay Owl. Ayan. So, this is about change and transformation. No? Ganyan si Owl. And this is also about intuition, no? So, maaring may mga gabay kayo dito, no, na pinapadala or ipapadala sa inyo ng Divine Universe to help you on how you're going to navigate your situation dito dahil maraming ang pagbabago ang maaaring maganap sa buhay ninyo, no? So, what else? We have letter J. Ayan. So, this could be your initials or this could be the initials of the person that you're going to be dealing with around this time, no? So, we also have moth. Ayan. So, that is another change and transformation, no? So, maraming ganap dito for Capricorn. Maraming movement dito ang maaring mangyari sa inyo dito, Capricorn. So, what else? We have divine guidance. Ayan. So, tulad din sinabi ko kanina, may divine guidance na pinapadala sa inyo at sinasabi din ng card na to na definitely there is divine guidance. And maaari din naman na yung divine guidance na to will be coming through through people then na makakausap ninyo. Maaring idadaan ng Divine Universe sa mentor ninyo, sa counselor ninyo, sa spiritual person na kakausapin ninyo or someone, no? Hinihingian siguro ninyo ng advice, no, around this time. Maaring doon din manggagaling, no, through channel dito ang pagpaparating ng gabay sa inyo ng Divine Universe. Maaring ganun din ang ganap, no? So that's really beautiful. Maaari din ang iba sa inyo dito, yung mga changes na to is siguro may awakening na kayo, no? Maybe you are on your journey to your spiritual awakening. Maaring ganun ang ganap ng iba sa inyo. Kaya siguro may mga pagbabagong mangyayari dito sa inyo, no? On a spiritual level. Maaring ganun ang sitwasyon ng iba. What else? We have 3 of Gabriel. Napakaganda. This is a good fortune energy, no, Capricorn? Kaya napakaganda nito. Ang swerte ninyo sa ngayon, ang swerte is in your horizon. Kaya perfect ito para sa pag-i-implement, no, ng mga plans ninyo. Pag-i-implement ng mga bagay na inisip ninyo, mga ideas ninyo, no? Now is the perfect time. Maybe the perfect time for you to roll that out because ang swerte ay nasa inyong tabi sa ngayon, kumbaga. So, there is travel also dito for some of you, Capricorn. No, travel is very imminent for some of you. So, maaring you're going to travel by land or maaring travel over water ito, no? Ang nakikita ko dito for some of you. So, good luck po. So, we have 9 of Michael. Ayan. So, may winu-worry kayo. May pinagkaka-stressan ang iba sa inyo dito, Capricorn, no? Maybe ang iba sa inyo nakaka-experience ng sleepless nights dito sa kaiisip or dahil siguro sa stress na nararamdaman ninyo dito, hindi kayo makatulog ng maayos. Maaring ganun din ang sitwasyon dito for some of you. But, you know what, sinasabi ng card na to na your worry is not necessary, no? That is not necessary. Hindi yan kailangan. Hindi natin yan kailangan. Kayo, hindi ninyo yan kailangan sa sitwasyon ninyo. Kasi yung pag-worry na yan, that is not going to help us in any way. Kahit ano man ang sitwasyon natin, ang pag-aalala ay hindi nakakatulong because that is going to attract more things na ipag-aalala natin. Diba? Kasi let's always remember, Capricorn, na kung ano yung iniisip natin, yan ang na-attract natin. Yan ang namamagnetize natin towards our life, no? Kaya, let's be aware na kung ano ang gusto natin na mangyari sa 3D reality natin, yun ang isipin natin. Yun ang ilagay natin sa isip natin. Okay? And let's not give worry or stress, no, more room sa sarili natin because it's not going to help us in any way, no? So, i-release nyo na kung ano man ang mga pag-aalala na yan, kung ano man yung ipinag-aalala ninyo, i-release nyo yan and instead, isipin nyo na lang kung ano yung magagawa ninyo
para maiwasan ninyo kung ano man yung iniisip ninyong problema or papaano ninyo masusolusyonan yung iniisip ninyong problema rather than thinking about the problem itself, no? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mensahe ninyo for today. Sa trinkets muna tayo. We have G-Clef. Napakaganda. Napakaganda. I'm loving this for you, Virgo. This is exciting because this is new beginning. This is new beginning. There are going to be changes then sa buhay ninyo na parating, and yung mga pagbabagong yan ay positive changes, no? Those are going to change your situation in a good way, in a positive way. Kaya that is exciting. And also, this is about tranquility and peace. Kaya napakaganda rin itong energy talaga dahil ibig sabihin ito na finally, no, magkakaroon na kayo ng kapayapaan sa inyong puso, 'di ba? Sa mga nararamdaman ninyo, sa mga iniisip ninyo, mawawala na yung stress, yung worry ninyo, no? And that will be replaced with peace and tranquility. Maaaring yung mga pinoproblema ninyo ay masusolusyonan nyo na. Maaaring ang mga winu-worry ninyo ay mahahanapan nyo na ng ano yan, ng lunas, yung mga ganon. Kaya mas pag-concentrate na kayo sa ngayon, mas mararamdaman ninyo na yung ginhawa, no? Yung ginhawa sa pakiramdam at pati na rin kaluwagan sa isip ninyo. We also have Owl. Ayan. So, si Owl naman, this is about change and transformation din. So, talagang maraming transition ang maaaring mangyari dito sa buhay ninyo, no? And kahit may mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo, ang napakaganda rin nito. It feels like excited kayo dito, no? Excited kayo, and at the same time din kasi maaaring nakikinig din talaga kayo sa gabay sa inyo ng Divine Universe. Nakikinig kayo sa mga enlightenment, sa intuitive messages ninyo na pinapadala ng Divine Universe sa inyo, no? Kaya mas maayos ang galawan. So, we have another change and transformation energy in new beginnings ay the Dragonfly. So, Virgo, napakaganda ng mga pagbabagong ito. Parang magkakaroon ng reset ang buhay ninyo sa ngayon. Maraming magbabago for the better na inyong sitwasyon sa ngayon. So, you are really going to be very happy. You are on the road to peace and tranquility talaga dito, Virgo, dahil may mga pagbabago dito, and those are all positive changes na mangyayari sa buhay ninyo. And divinely guided kayo. Kahit ano man ang mga klaseng pagbabagong ito, divinely guided kayo. Kaya magiging maayos ang lahat. So, what else? So, we have High Priestess. Ayan. Speaking of divine guidance, speaking of intuitive messages, this High Priestess energy also is giving you heads up dito, no? Na kailangan nyo talaga, or it is extremely important for you to listen to your intuition, Virgo, dahil there are a lot of insights, no? There are a lot of inspiration, of guidance na ibibigay sa iyo or ipapadala sa inyo ang Divine Universe dito to help you, definitely to help you navigate your situation, dahil ang daming pagbabago ang maaring maganap dito sa buhay ninyo around this time, no, Virgo? Kaya you are so blessed, no? You are so blessed dito kasi hindi ka pinapabayaan ng Divine Universe and the rest of your spirit team. They are with you as you move towards these changes sa buhay ninyo. So, napakaganda. You are so blessed. Yung mga psychic abilities ninyo are on point. They are heightened. Kaya take advantage of that. Virgo, kailangan nyo talaga na magkaroon kayo ng time, no? Para makapakinig sa inyong mga intuitive messages, sa mga intuitive nudges ninyo dito, no, na natatanggap. So, you really need to trust what you are getting. It's because that is a divine guidance. So, that is the divine message. And also, you may need to step back, no, a little from your hustle and bustle lang sa gayon
makapag-tune in kayo sa intuition ninyo, sa higher consciousness ninyo, no? Nang makapakinig kayo sa mga mensahe na yan ng Divine Universe. Definitely, ang daming magbabago, ang daming newness, fresh starts na mangyayari dito sa buhay ninyo. Yung transition na yan, you know, is bringing positive changes talaga sa inyo. Sinasabi din ng card na to na there are new beginnings talaga. This is confirmation, no? Sa mga messages ng tatlong trinkets na to, that definitely there are changes coming in. May mga chapter kayo ng buhay ninyo na isasara ninyo because you are going to open up newness. No, you're going to open yourself to new things, new situation, new people, no? Or kung ano pa man dito na talaga namang magsisimula kayo ng bago sa maraming bagay, no? Maaring ang iba sa inyo is going to enter a new level in your commitment. Maaring meron dito mag-aasawa na, magpapakasal, maaring meron ditong mag-welcome na ng bagong baby sa pamilya, maaring iba sa inyo talagang magbubuo na ng pamilya, maaring ang iba sa inyo dito is going to create some changes on a spiritual level, maaring ganon, maaring may mga belief system kayo dito na tatanggalin nyo na, papalitan nyo na ng bago, maaring ang iba sa inyo dito is going to enter a new chapter in your life wherein, you know, mas magiging masaya na kayo. Tatanggalin nyo na kung ano yung mga bagahe ninyo sa dibdib, sa buhay ninyo, no? Maaring mga ganon ang ganap. But definitely, kung ano man ang mga pagbabagong ito, this is for the better, no? Virgo, this is for the better. Kasi yung sinasabi ng G-Clef is positive change is coming your way. Kaya, kung ano man ang mga pagbabagong ito mangyayari sa buhay ninyo, it is for the better, no? Kaya this is really beautiful. So, we have 7 of Ariel. Ayan, some of you are waiting for something, no? Waiting for something. Maaring you are waiting for the opportunity na makapag-ano kayo, bagong buhay, no? Maaring ganon, maaring matagal kayong naghintay para sa mga transition na to, para sa mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. Now, the divine timing has come, no? And your life is going to change for the better. So, this is really exciting for you, Virgo. Parang the time has come, no? The wait is over, kumbaga. So, talaga ipagpapasalamat nyo to at the end of the day. It's because, you know, maybe yung mga decision making ninyo na ginagawa lately that is really guided, divinely guided, kaya mapupunta na kayo sa sitwasyon na maganda na, no? Kasi kung ano mga decision natin in the past, mga decision natin recently, no? Mukhang patungo talaga. They are in alignment dito sa destiny ninyo, no? Yung ganun. So, good luck. Good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo. For today, unahin natin ang trinket. We have Eiffel Tower, Taurus. Parang lumabas na to kamakailan lang sa inyo din, ano? So, yung travel talaga hindi pa umaalas sa inyong horizon. So, maaaring ang iba sa inyo hindi pa nakakapag-travel, no? Maaari din ang iba sa inyo may mga bagong plans for traveling. Maaari din ganon ang ganap. So, definitely, travel ito could be European countries, could be talagang pupunta kayo ng Paris, or maaari din naman ang travel ninyo dito. Could be also international, pero maaari din na hindi sa Europe, no? Maaring ganun din. Posible din yon. So, what else? We have Cupid. Yan, this is desires. This is affection. This is also about love connection, no? Maaring ang iba sa inyo is entering a new love relationship, no? For some of you, if you are single, maaring papasok na kayo sa bagong relasyon sa ngayon. We have Star. Ayan, this is beautiful kasi divinely guided kayo.
Taurus, kahit ano man ang plano ninyong gawin ngayon, ano man ang gagawin ninyo sa ngayon, ano man ang mga ginagawa ninyo, divinely guided kayo, no? So, it's always important for you to listen to your intuition dahil para ma-access ninyo, malaman ninyo kung ano yung mga gabay sa inyo ng divine universe, no? Lalo-lalo na sa mga magbabiyahe or sa mga pagbabiyahe ninyo, no? Napakahalaga na susundin ninyo lagi ang inyong intuition so that you will be guided to the right path, to the right lugar or mga tao na dapat ninyong kausapin at iwasan ang mga, alam mo yun, mga nega, yung mga gano'n, no? So, what else for Taurus? 10 of Gabriel, ayan, this is new beginning energy, no? Meron ditong ending din and there is new beginning. So, this is really beautiful as well. Kasi, magdedesisyon na kayo dito, no? Na tama na, no? Tama na ang oras or attention na binibigay ninyo doon sa mga bagay na talaga namang pabigat na lang sa inyo, no? As in, nahihirapan na kayo sa inyong sitwasyon. And ngayon, siyempre siguro, nagtyaga kayo, pinagtyaga ninyo yan. Kaya nag-stay kayo, no? Naghirap kayo dyan, nagsikap, mga ganon. But, you know, tapos na, parang napagod na din kayo. And it's becoming overwhelming na siguro. That's why it's about time for you now to let it go. Or release yourself from that situation. So, maaaring ganon ang ganap dito and you're going to decide na to let it go, no? You're ready to move on na from this situation, no? Maaring, it could be in any area of life, no? Maaring love life yan, maaring trabaho, maaring obligasyon sa pamilya, you know, whatever it is, no? Pagod na kayo, no? Pagod na kayo. Kaya maaring yung iba sa inyo, magsasalita na kayo and you're going to let the people know, no? Yung mga taong involved dito or mga tao sa paligid ninyo, maybe maglalakas loob na kayo ngayon na isabihin na sa kanila kung ano ang nangyayari na sa'yo, no? Because maybe it's also affecting your health already, no? Kaya you are going to ask for help na dito or maybe tatalikuran nyo na kung ano man ang nagpapapagod sa inyo dito or nagpapahirap sa inyo. Knight of Ariel, ayan. So, ang dami ninyong nakaplano, naka-line up na gagawin, ano? Pero kung ano man yung mga plano ninyong gagawin, as in hindi kayo dito magmamadali. No, parang kalma lang kayo, chill lang kayo dito sa paggagawa ng kung ano man ang mga gagawin ninyo dito. Parang you're going to move cautiously at saka strategic dito ang approach ninyo. Kaya it feels like to me na medyo mabagal ang galawan dito, pero yung sigurado kayo na safe kayo, safe ang ginagawa ninyo, tama ang ginagawa ninyo, parang every step of the way talagang sigurado kayo sa bawat bagay na gagawin ninyo dito. So this is really beautiful. Magiging sigurista kayo dito, no? Yung kaya dahan-dahan ang approach ninyo, it's because naniniguro kayo na everything will fall into its right place. The Emperor energy, everything is going to be back in order, which is really beautiful. Tapos na kayo sa panahon ng pagka-distract. No, kasi maaring recently may mga distractions nangyari dito and may mga bagay na hindi kayo nabigyan ng attention, may mga na-neglect kayo. Pero ngayon, you are back on your throne. Kumbaga, makakabalik na kayo sa vision ninyo, makakabalik na kayo sa dating kayo, no? At magkakaroon ng muli ng panahon, oras kayo doon sa kung anong mga bagay na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin. So, ngayon, you will be back in your throne. Everything will be back in order. Babalik na yung sistema talaga ninyo sa mga ginagawa ninyo sa buhay ninyo. Ang focus ninyo will be back doon sa mga bagay na talagang kailangan ninyong pag-focusan, no? Like your money, career, and finances, trabaho ninyo, pamilya, you know, babalik na muli kayo doon sa zone ninyo, no? You are back in your zone, kumbaga ngayon, Taurus. Makakapag-concentrate na kayong muli. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.